Sama-sama tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman si Mike. Mga iskot iska, Tara sa LB Drive! Busina Balita. Kasalukuyang idinaraos ang 3rd Southern Tagalog Arts Festival sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Ito ay pinamumunuan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts o OICA-UPLB para sa pagdiriwang ng National Arts Month sa buong buwan ng Pebrero. Ang Arts Festival na ito ay may layuning maipamalas ang mga produkto ng sining, buwan sa Timog Katagalugan at palaganapin pa ito sa buong mundo. Ayon sa Program Coordinator ng Arts Festival at Department of Humanities Assistant Professor na si Mr. Louie Navarro. The Arts Festival as a whole is propelled by number one, the conservation and development of culture and the arts, no? Not just within the UPLB community, but actually involves the Southern Tagalog and Bicol regions, no? And then the second is that Southern Tagalog Arts Festival is a venue, no, that will help promote and showcase culture and the arts within the region. Ito ay mayroong 6 na bahagi kung saan maitatampok ang mga kontribusyon sa iba't ibang larangan ng sining. Visual para sa mga kontribusyon sa larangan ng pagpinta at pagguhit, lilok para sa paglililok at pag-ukit, balay para sa panunulusi, pananahi, arkitektura at pagdidisenyo, sulat para sa pagsulat ng tula at iba pang katha, tanghal para sa teatro, musika at pagsayaw, at usbong na para naman sa mga kontribusyon sa makabagong anyo ng media. Melody Abarquez kasama nyo sa biyahe. Maraming salamat, Lord, sa ating busina balita tungkol sa 3rd Southern Tagalog Arts Festival. Bongga-bongga yung mga events, sir, no? Talagang every week or almost every day, di ba? Ang daming mga pinakaabang mga activities. At saka congratulations sa lahat ng OICA staff. Mga kaibigan yan Sina Ma'am Tet Arejola at sina Ate Ja, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Congrats ulit, ma'am. Congrats, yes. Okay, ito na ang ating 4th episode, Sir Mike. Correct. At nakakatuwa yung mga... palawak ng palawak. Yes. I-share nyo pa po, i-like nyo pa po, mag-comment pa po kayo sa ating LB Drive Facebook fan page. At, or dun sa ano, di ba? Sa YouTube naman pwede rin. mag-comment. Oo, i-share nyo ng i-share para mas maraming mas maraming mga bata ang matuto patungkol sa LB. Correct. Diba? Okay. Mga interesting facts about our school, Yes. about our place. O ayan, sinet na po ni Lods ang feel ng ating 4th episode. We will talk about arts, pero we will talk about yung art na nararamdaman. Minsan ang art, di ba, hindi maipaliwanag. Oo. Or ang hirap intindihin. Para siyang love. Hindi po si Love na segment producer namin dito sa show, pero yung love po na talagang ini-express natin para sa lahat ng ating mga iniibig at minamahal. Yan ang ating topic. Correct. At eto, hindi yan talagang sinadya po namin na 1 week after the Valentine's Day natin ilabas yung episode about love. Kasi Para continuous. Oo. Di ba kasi last week, syempre, puro love, 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 love. Correct. Diba? So ngayon, love pa rin. Love Love pa is rin. always there forever. yes, that is so right. Kaya naman, para po sa ating That's My Kwento, ay narito si Yen. Makakasama niya isang kaibigan. Correct, housemate ko ito. Oo. So, pag umaga, sir, talaga nakikita kami, naka-rollers pa ako, naka-duster pa ako minsan, hindi ba, yung mga ganyan. So, Tungkol sa mga heartbreak, closest friends. usapang heartbreak, kasi maraming mga... Parang last week na nakita sila sa Feb Fair, nagkatuluyan, hindi ba, Oo. nagka-inlaban. The week after, Oy, wala na. isang linggong pag-ibig yan, Yan ang theme. Eto po, si Yen kasama si Ma'am Charm Galano. That's My Kwento. Hello po, Ma'am Charm. So, Valentine's Day na naman po at napag-uusapan na naman yung pag-ibig. So, pwede po ba kayong mag-list ng mga pains, examples po ng pains na nararamdaman ng isang Kapag na-related sa pag-ibig. Apo. Oo. Ayan. So, syempre, pag pinag-uusapan yung pain, sakit, ganyan, pag may kinalaman sa experience ng pag-ibig, yung pinaka-unang may isip siguro natin, yung may kinalaman sa rejection. Di ba? So, syempre, napaka-painful na ma-reject. So, pero may iba't ibang klase rin ng rejection. So, kapag yung isang person, nag-express siya ng intention sa isang person, desire or kung ano man yan, tapos hindi nasuklian, 'di ba? So, sa isang level pwedeng makaramdam siya ng rejection or pwede rin naman yung sa ilang mga
may romantic partner or yung sa ilang mga relationship so syempre yung breakup ay isang way rin siya ng pag-reject doon sa isa't isa. So masakit siya kasi actually kapag pinag-usapan yung rejection, parang naging isang paraan yon na ma-threaten or ma-challenge yung self or yung self-esteem. Pain na naiisip ko pa ay common rin to lalo na sa mga kabataan katulad ninyo. Lalo po siguro sa lalaki. Oo, I think sa maraming UPLB students nakaka-relate sila. Hindi, lalaki or even kahit babae, yung siguro may gusto kang isang tao, hindi mo masabi na gusto mo siya. Tapos, mas nagiging mahirap pa siya, lalo na kapag close kayo or magkaibigan kayo. So, syempre, lagi kayo magkasama, pero hindi mo ma-express yung kung ano yung tunay yung nararamdaman mo. So, sobrang, di ba, parang, baka nga mas painful pa yon sa rejection kasi parang nagdurusa ka deep inside kasi hindi mo ma-express. And bakit nangyayari yun? Di ba, pag sa mga lalaki, yung tawag dyan, yung mga hindi makapag-express, torpe, ganyan. Regarding pain, paano naman, may mga advice po ba kayo or on how to recover from these kinds of pains? Ayan. Siyempre, depende rin siya sa tao, yung kung paano ka makaka-recover or makakapag-move on doon sa sakit na naramdaman or nararamdaman mo. So, siyempre, unang-una, dapat may recognition na nasa isang sitwasyon ka kung saan ikaw ay nakakaramdam ng sakit. Alam mo ba kapag pinag-uusapan, kunwari sa psychology, yung discussion tungkol sa pain ay, ang sinasabi kasi yung pain, mahalaga siya sa katawan natin mahalaga siya sa buhay natin. So, bakit? Kasi yung pain, nagsiserve siya, kung sa katawan natin, pag susugatan ka, nasasaktan ka, ibig sabihin, nagko-communicate sa yung katawan mo na there must be something wrong and you should pay attention to it. So, kailangan may ganong recognition. Baka pag sa buhay mo, kakaramdam ka ng sakit, baka merong mali or hindi tama dun sa ano. So, kailangan mo i-recognize yun para ikaw, mabigyan mo siguro siya na eventually, pwede mo sigurong kausapin rin yung person. Yun yung medyo mahirap siya. Hindi siya kinakailangang agad-agad gawin. Pero kailangan maano mo na sa sarili mo, ma-accept mo sa sarili mo, tapos ma-reconcile mo na. Okay ka na, tama ka na yun. Tapos magiging kompleto lang yung pag-move on mo kapag na-confront mo or nakausap mo na ulit yung person na pinanggalingan ng pain. Oo. Kung ano man yun. Sige. Thank you po, Ma'am Galano. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ngayong Love Month, hindi maiiwasang mapag-usapan ang tungkol sa mga crush. Uso lang ba ang crush sa kapwa-estudyante? Hindi naman, di ba? Kaya't kami sa LV Drive ay na-curious kung sino-sino ang mga instructor ang crush ng kapwa natin mga eskola ng bayan. Ngayon ay ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga crushable na instructor at professors dito sa UPLB. Si Ma'am Charm Galano, DSS, kasi mabait siya. Si Sir Aldo Lim po ng College of Development Communication ng Psycho. Kasi po, magaling po siya manamit at magaling siyang turo at higit sa lahat, maganda yung boses niya. Si Sir Dylan Talab, IMSP, Math. Sir Mac ng Institute of Biological Sciences, SACAS. Jen Amparo, Sache. Si Sir Dylan Talabis po ng IMSP. Sir Jeric Alcala, IMSP. Si Sir Butch Batalier ng Chem-Eng Dep. Yung pinaka-crushable para sa akin, si Sir Dylan sa Math Division. Kasi bukod sa gwapo, matalino pa, at saka mabait. O, diba? Kung ganyan ang mga prof at instructor mo, nakaka-inspire mag-aral at pumasok. So maraming salamat kay Warloon. Di ba? Ang dami natin mga nalaman. Mga hahanapin ko na yung iba doon sa Facebook mamaya, sir. Kanina nagre-react ka doon sa mga pangalan na Correct. Kasi nabanggit ng madaming beses yung #1 crush ko ngayon. Sino yan? Sino? Si Sir, aminin ko na, sir, manood ka nito talagang. At saka feeling ko, kailangan mo na akong invite for a date. Hi, Sir Dylan mula sa IMSP. New professor. Parang first sem niya pa lang sa IMSP. At narinig ko din, syempre, si Aldo Lim. Correct. Makina cum laude. Di ba siya yun? Lori. At si Charm, at saka si Angge, at saka si
Sino pa Butch, isa? Sir Butch. Si Butch. Oy, Butch, kumusta ka na? At syempre, yung isa pa na, ang pangalan ito? Summa cum laude? Si Sir Jerry. Okay, Oh. from IMSP also. Malaking factor siguro na yung mga nagtuturo, itong mga teachers na to, malaki yung mga classes na natatouch nila, di ba? Mga yung mga parang foundation courses and GE. Yes, okay. Meron pa isang cute sa say, si Sir Christian. Hi, Sir Christian. Hello. Ikaw ang una, huwag ka mag-alala. Hello Pero po sa napapalitan inyong ni Sir lahat. Dylan ngayon. Okay, nako mga prof na crushable, wag nyo naman silang i-stalk ha. Nakakatakot naman yung part na yon. Pero i-enjoy nyo lang yan at make sure na i-control ang feelings. Kaka-inspire sir, hindi ba? So kapag Make meron them kang as crush, inspiration. hindi ba? So talaga nagiging motivated ka na pumasok sa klase, magpaganda, hindi ba? So very important din yan. Yan, kaya shout out sa lahat ng mga profesor na minamahal ng ating mga estudyante. Next segment na po tayo, punta na tayo sa isang kontrobersyal pero for sure darating ang panahon magiging normal din ito, Oo, di ba? parang Yun sa ang States gusto natin. ganito na hindi na papunta na doon. Correct. We talk about LGBT love. Nako, at syempre walang ibang hahawak ng segment na ito kundi ang queen ng LGBT. Iba talaga ito. Favorite po kasi talaga ang namin. haligi ng ating Ang palatuntunan. aming assistant director siya ngayon ng segment na ito, si Mia. Mia, alam mo yan. Dito po yan sa Biyaheng Scholar. Biyaheng Scholar. Pula, asul, dilaw, berde. Anong kulay ng pag-ibig mo? Red. Cross love lead. Ang kulay ng pag-ibig ko ay asul. Kasi relax lang. Girl din yung sa akin, blue lang. Blue din kasi, wala expectation, tapos wala masyadong pressure. Kasi na-enjoy lang namin yung bawat araw na magkasama kami. Pula. Kasi hindi ako tumitigil magmahal kahit lagi ako nasasaktan. Dilaw kasi, laging may pag-asa. Black. Kasi hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Rainbow. Kasi kahit sino pwede kong mahalin. Pebrero na naman. Love is in the air, ika nga nila. At wala nang makakahadlang sa pag-ibig. Kaya naman ating silipin ang makulay na buhay pag-ibig ng mga Scottish ka na closet LGBT. Nagkukubli sila sa dilim. Umaastang babaeng babae at lalaking lalaki sa harap ng ibang tao. Ngunit ang totoo, iba talaga ang tinitibok ng puso nila. Meet Iska, isang average UPLB student at closet bi. Iilang tao lang daw ang nakakaalam na bi siya. Ano nga bang nakaka-attract sa kanya sa babae at lalaki? Gusto ni Iska ng lalaking macho, gwapo, hindi mayabang at matalino. Sa babae naman, pixie hair at hindi masyadong girly at maarte. Siyempre mahirap kasi yung hindi lagi siyang nakatago ng karelasyon na walang dapat makakaalam or kung nakakaalam mo, sobrang konti lang tapos yung mga sobrang pinagkakatiwalaan mo lang tapos yung hirap doon bawa gusto mo hawakan ng kamay na kung bawa naglalakad kayo pero hindi mo magawa kasi maraming nakakita na nag-iisip ng iba hindi mo siya magawang yakapin kapag kasama mo siya kasi iba yung isip ng tao. Hirap na yung hindi mo makikita sa lahat na yung kung ano ba yung nararamdaman mo kung paano yung gano'n mo kamahal isang tao kasi mo gusto mong gawin mga bagay pero hindi mo siya magawa na marami makakita kasi sobrang nakakatakot tapos yung parang nakakulong ka lang sa isang box na malagay mo yung gusto mong gawin kapag kayo lang or kasama mo yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ganun. Si Ben naman, ayaw ng kanyang pamilya ang kanyang seksualidad, kaya naman kanya itong itinago. Kamusta naman ang love life niya? Mahirap lang kasi muna sa pamilya. Yung mama ko, hindi pwede sa kanya na magkakagusto ako sa lalaki. At syempre, ngayong may jowa ko, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Kasi
hindi nga katanggap-tanggap sa pamilya namin. Lalo na yung mga tito ko, mga sundalo pa. Ayun, tapos, minsan, takot-takot din, aminin sa mga nakapaligid sa akin na ganito ako. Kasi, nakakatakot na reject. Iwasan ka nila kasi ganito yung gusto mo ng opposite ng kaparehas mo. Yun. Fond memories. Siguro yung yung nag-kiss kami sa bed. Tapos, first meeting kasi namin yun. Tapos, kasi, gabi-gabi ko siyang natin sa new dorm. Siyempre, madilim na nun. Habang naglalakad kami, naghahawak kami ng kamay. Tapos, kapag may mga kasalubong kami, o kaya may nasa likod kami, babito kami siyempre. Tapos, kapag naglalakad kami sa C-Park, kinakanta namin yung favorite song namin. Yun na. Sa pag-ibig, hindi hadlang ang sexualidad. Kaya naman mapag-girl, boy, bakla, tomboy ka man, ikaw, anong kulay ng pag-ibig mo? Ang natutunan natin sa feature na yan ng walang kupas na si Mia. Na director pala, sir. Director pala, oo, sorry naman ikaw pala ang director namin ngayon. Ay, walang, kumbaga, hindi hadlang ang sexualidad pagdating sa pag-ibig, hindi ba? Actually, ako, nag-worry ako dun sa sinasabi nila na natatakot pa rin sila, na, syempre yung judgment, di ba? Na dapat hindi na, ilabas mo na kung... Tsaka ako, sir, naniniwala ako talaga na parang walang maling pag-ibig. Okay? Walang maling... So, oo nga, parang, ako lang yan kasi di ba, love is a positive emotion, di ba? So, kaya naman nagiging negative ang positive. Para sa akin lang yon. Pwede so, yan, may mga bagay na dapat iniintay, hindi ba? At saka baka pag mali na, hindi na yun pag-ibig. Pwedeng gano'n di ba? Okay, so, lalaki-lalaki man, babae-babae, lalaki-babae, matanda-bata, teacher-student, char. Okay, so, Char lang. Kala ko sinabihan mo si Charm. Yes, Char. Oo. Nako, exciting po itong episode natin na ito ngayon for sure kasi yung mga may love dyan. May kulang ba kaming hindi na-discuss? Ipaalam nyo po yan sa amin. Ilagay nyo po ang inyong mga komento sa YouTube. Ito kung saan kayo nanonood ngayon or pwede rin po sa fb.com/lbdrive, ELBIDRIV. For more spelling talaga tayo, no, sir, every week. Correct. Oo. Nako, pag-ibig, ano nga ba yung kasabihan ni Bonifacio? Kasabihan yung sinulat niya? Anong pag-ibig Anong pag-ibig pa ang ihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Kung wala po kayong mahanap na pag-ibig, may lupa po kayong dapat na ibigin. Hindi ba? Tsaka nga, lupa naman diyan tayo pupunta. Ang layo na napuntahan natin. Oo nga, teka lang. Kaduluduluan lupa rin tayo. Correct. Nako, sa susunod pong episode, pag-uusapan natin ang stress sa pag-ibig ba? Na-stress kayo? Kaya pala, medyo yung parang leading to our next episode. Leading to our next episode, stress po. Yan ang pakakaabangan ninyo sa ating susunod na episode na i-upload po namin on Wednesday. Dito pa rin po sa YouTube at puntahan nyo fb.com/lbdrive. Nako, exciting at patuloy po tayong magsama-sama dun sa ating pakikipagkwentuhan sa isa't isa. At kung meron pa po kayong topic na gusto nyong i-discuss namin, ipaalam nyo po yan sa amin. Correct. At saka marami silang time on Tuesday. Walang pasok sa Tuesday, sir. Uy, bakit? Ano di ba yung People Power? Yes! Celebration. So, long weekend. Kung di nyo napanood yung first episode, hanggang ngayong 4th episode, push. Hindi ba? Marathon. Oy, gusto ko magkaroon ng LB Drive Marathon. Okay. At dahil tapos na ang eleksyon, congratulations sa mga nanalo at sikapin ninyo na mapatunayan sa ating mga kapwa iskot-iska na kayo ay karapat-dapat sa kanilang mandatong ibinigay sa inyo. Okay. Sama-sama po tayo ulit sa susunod nating biyahe. Ako po si Chi. At ako naman si Mike. Mga iskot-iska, tara sa LB Drive! Bye.